Balita naman po sa lalawigan, nagdeklara nga ng state of emergency sa buong lalawigan ng Batangas dahil pa rin sa patuloy na epekto ng bagyong Karina at ng habagat. Ayon kay Governor Hermilando Mandanas, minabuti nilang mag-alarma dahil sa walang patid na pag-ulan at baha na dala ng bagyo. Ipinatupad ang state of emergency base sa assessment ng lokal na pamahalaan. Bago yan, nauna ng sinuspinde ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong institusyon sa lalawigan ng Batangas dahil pa rin sa masamang panahon. Ilang pong pamilya naman ang inilikas dahil po sa landslide sa Bana, Ilocos Norte. Kasagsagan po ng malakas na ulan nang mangyari ang landslide. Bukod sa mga pagguho ng lupa, binaha rin ang ibang bayan sa lalawigan. Sa evacuation center ho naman nanatili ang mga inilikas. Patuloy ho namang nakabantay ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon. Samantala mga kapatid, sa Pampanga, arestado naman ang isang babae na nagbubugaw ng mga menor de edad online. Sa isang entrapment operation sa isang mall sa Angeles City, arestado ang babae. Pagkatanggap niya ng mark money, agad siyang pinalibutan ng mga operatiba. Ayon sa NBI, ikinasa nila ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong laban sa suspect. Ang siste, nagbibigay siya ng mga larawan ng babae sa mga parokyano sa halagang 3,000 piso. Depensa naman ni Girlie, hindi raw siya bugaw at hindi raw siya ang unang nag-message sa mga umano'y parokyano. Nasagip ang 4 na babaeng biktima, kabilang ang 2 dalagitang nasa edad 16 at 17 anyos. Naibigay na ang kustudiya nila sa DSWD. At mamaya mga kapatid, po sa ating pong programa, mga alas 9 po ng umaga, tayo may panauhin. Ito po ay napaka-timely. Napapanahon ng diskusyon dahil mamaya po ang ating panauhin ay ang mga nasa likod ng kampanya ng gobyerno para po labanan ang human trafficking. Itong Interagency Council Against Trafficking. Kasama dyan, ito hong mga sinasabi ho na ibinubugaw ang mga menor de edad gamit ang internet. Ano ho ba ang ating mga dapat na magawa para ito'y maiwasan o kaya po naman ay matuntun natin ang mga gumagawa nito at maparusahan? Ano ba ang kaparusahan? Kapag ikaw mismong magulang o kamag-anak ng bata ang siyang gumagamit sa bata para ibenta ang kanyang malalaswang mga video sa kung kani-kanino. At ano ho ang pananagutan kahit na hindi ka kamag-anak dito po sa mga taong gumagawa nito. Mamaya po yan, abangan po ninyo ang ating pong live interview sa mga taong nasa likod ng kampanya ng pamahalaan kontra trafficking. Trafficking in Persons Act ang pag-uusapan natin dito. Samantala po naman, sapol sa CCTV ang panloloob ng isang lalaki sa isang bahay po sa Alfonso, Cavite. Nakasuot pa ng bonnet ang lalaki nang ito'y pumasok sa loob ng isang bahay. Nagpaikot-ikot ang kawatan at naghanap po ng nanakawin. Hindi na po pa sinabi ng mga pulis kung ano ang mga ninakaw ng sospek. Pero sa tulong nga ng CCTV footage at mga taga doon sa lugar, napag-alaman na isang karpintero sa subdivision ang sospek. Siya'y nahuli po sa manhunt operation. Yun nga lang, hindi na po nabawi ang marami sa kanyang mga ninakaw. Aminado po naman ang sospek sa krimen pero giit niya, siya po'y lulong sa sugal kaya po't nagnakaw. Samantala, ipinasara na ang resort sa Lapu-Lapu City, Cebu kung saan nga nasawi ang isang babaeng turista sa inflatable balloon. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakitaan ng paglabag ang resort dahil sa kakulangan ng mga dokumento. Sinabi raw ng pamunuan ng resort na floating cottage lamang ang nakatayo at hindi inflatable balloon. Posibleng masampahan ng reckless imprudence resulting in homicide ang pamunuan ng resort. Matatandaang nasawi ang isang babae nang bumagsak siya pabalik sa isang inflatable balloon imbis na tumilapon sa dagat. Naunang bumagsak sa balloon ang ulo ng babae. Bagamat nadala sa ospital, pumanaw din siya kinalaunan dahil sa tinamong head injury sa kanyang gulugod. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.